Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Inang sagdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Halina't simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, dakilang pag-ibig
ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay ang dakilang buhay na pinagkakaloban ng Diyos ng lahat ng pagpapala at kaayusan upang nating pagtibayin sa pananampalataya ang aral ni Jesucristo upang ngayong sa panahon ng Kwaresma maraming gawaing inaatas sa atin lalo na sa larangan ng ating panalangin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyo inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa paghahatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinilangin sa iyo, upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Ulitin po natin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Ang sabi ng pagmamahal
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus, patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mapunong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapat-dapat na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugin nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig niyo maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba ang salaysay ng ating Panginoon at ang punong-punto ng aral sa mga tao nakikinig at ito'y mensahe din at direktamentong pangangaral ni Kristo sa mga piniling niyang mga alagad at ang bahaging ito sa tansya ko ay magkakasama sila na higit na 2 taon na at nalalapit na ang pagpapakasakit, kamatayan ng ating Panginoon at ito yung mga pahayag ni Kristo sa nalalapit niyang kamatayan at muling pagkabuhay na ito ang lingid sa kaalaman ng mga alagad. Hindi nila alam sapagkat ang ninanais nilang mangyari kay Kristo, siya ang uupo sa trono
ng bayan na talagang mangangasiwa at susunod ang mga tao sa kanya upang sila ay patuloy na dakilain. Kaya siguro ito ang layunin ng asawa ni Zebedeo, ng anak nila ay Santiago at si Juan, upang ang kanilang mga anak ay maupo sa kanilang kanan at kaliwa kapag si Kristo ay naghahari na sa mundong ibabaw at may nakaluklok na sa trono, upang in the political system of the life of the Jews, Jesus is going to reign. Kaya sasabihin ng asawa ni Zebedeo, yung mga anak ko po, huwag niyo kalilimutan, pwede silang maglingkod sa inyo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ayan, nagkaroon sila ngayon ng hindi magandang pagtugon ng iba pang mga alagad sapagkat ninanais ng magkapatid na ito na anak ni Zebedeo na sila din ay magiging makapangyarihan sapat kung sino umupo sa kaliwa at sa kanan na nakaluklok na hari, sila ay parang kapantay na kapangyarihan ng hari. Kaya ang dalawang ito ay binatikos ng mga iba pang mga alagad sapagkat ito pakinggan si Kristo upang sa gayon makita nila kung ano ang dahilan at kahulugan ng diwa ng paglilingkod. Maglilingkod ang hari tulad ni Kristo upang sabihin ang mga uupo sa kanilang kaliwa at kanan ay ganoon din, meron ding gaganaping paglilingkuran. Ang unang bahagi nating mabuting balita ay isang napakagandang salaysay ng ating Jesucristo, ang kanyang napipintuhong pagpapakasakit, kamatayan at muli niyang pagkabuhay na lingid sa kalaman ng kanyang mga alagad. Kahit na humarap si Kristo sa kanyang mga alagad at salaysay ito kahit na sa maraming pagkakataon, bagamat hindi lamang isa ang prediksyon na iniwan ni Kristo sa kaalaman ng mga alagad, marami beses na binabanggit na ating Jesucristo na siya ay pagkakanulo ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at siya'y hahatulan ng kamatayan, ngunit sa katatlong araw siya'y muling mabubuhay. Hindi alam ng mga alagad kung ito may natanggap nilang balita kay Kristo, pero hindi pa ito nanunuot na pumapasok sa kanilang puso at kalooban, lalong-lalo na sa kanilang higit na pangunawa. Kaya walang bisa itong mga pahayag ni Kristo kahit na maraming beses hanggang hindi ito nagaganap. Nung nagaganap na mga pangyayari ng ating Jesucristo na may pasang krus na sa bundok ng Golgotha nakabayubay at hinahabol ang kanyang mga hininga na doon nakita ng mga alagad. Mga prediksyon ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang ipinapahayag ni Kristo na unti-unti nila ngayong nakikita ang halaga at kahulugan sa mga pangyayaring nagaganap sa kanilang mga mata, sa kanilang pagtunghay. Bagamat nagkawatak-watak sila, malayo sila doon sa bundok ng Golgotha, pero natatanaw nila, nagninilnilay ang mga alagad at dinadagukan ng kanilang mga dibdib sa pandinalubos na maisip kung bakit ganito ang nangyayari sa isang taong kilala ng mga tao, sinusundan kung saan siya naroroon. Sila naroroon, nakikinig sa kanyang mga salita at mga payo, nakakakita ng kanyang mga himala. Pero ito ba ang isusukli ng tao, lalong-lalo na sa tagapamahala ng sinagoga, lalo na ng Imperyo Romano, na ang kanilang dinadakilang tao ngayon ay nahatulang tunay na makasalanan. Kapantay ng makasalanang na ipapako sa krus. Ganitong mga bagay, pero ito'y naging daan ng kanila rin masiding pagnilay-nilay. Sa bandang huli, ito na yung pagnilay-nilay ng mga alagad sa mga naganap na pangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Ang aral na ibinibigay, give importance to the suffering and the death and the resurrection, going to the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito ginagawa natin ngayon sa panahon ng Kwaresma. Unti-unti natin titingnang maigi ang halaga at kahulugan sa pagpapakasakit, kamatayan ni Kristo,
para harapin natin. There's the beauty of the resurrection of our Lord Jesus Christ and know its importance in our very much understanding of the salvific mission of Jesus Christ in His lifetime. Kaya, bahaging na tayo nasa loob ng Kwaresma na pinagdinilay ng mga bagay nito, sapat ito'y napakahalaga sa kaligtasang dulot ni Kristo sa kanyang mismong pagpapakasakit sa krus at ito ang kanyang binigyan daan sa kanyang buhay para sa lahat. Tayong lahat ay nakikinabang sa lahat ng mga nangyari at naganap sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, pinapahayag ng ating mabuting balita ang kahulugan ng paglilingkuran at maglilingkod. Sapagkat wala sa isipan ng mga tao nung araw ang ganitong diwa, sapagkat kung sino ang naghahari, siya ang pagsilbihan. Sino ang namumuno, siya ang dinadakila. At kung sino ang kinikilala, siya ay halos sinasamba. Yun ang namumutawi sa puso't isipan ng mga tao nung araw. Kaya nagtaka ang mga tao nung marinig nila ang ating Panginoon Kristo sa kanyang kabaligtarang pangangaral. Kayo'y maglingkod sapagkat kayo ay dapat maging alipin muna ng mga tao sa diwa ng inyong paglilingkod. Ayaw nilang tanggapin ang mga bagay na ito. Kasi sa tatlong bagay sa bandang huli, anong bang mabuting balita upang sabihin ang anak ng tao ay pumarito hindi upang siya'y paglingkuran, kundi upang maglingkod. Doon nahihirapan ang mga tao unawain sapagkat dito ang kinamihas na nilang nangyayari sa kanilang buhay. Paglingkuran ng hari, halos sambahin, halos wag mababali ang kanyang kagustuhan. Lahat ay masusunod. Kaya pagsilbihan, paglingkuran siya o sila na naghahari sa bansang sa Imperyo Romano. Pero sabi ni Kristo, who is the greatest by the way of all those things? Kundi ang naglilingkod at naging alipin ng lahat. Hindi pa rin naunawaan ito ng mga alagad hanggang hindi pa sumasapit ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. They were able to sit down and reflect every word, every beat of the words and deeds of our Lord Jesus Christ to get its importance. At sa tulong din ng Banal na Espiritu Santo, nabubuksan ang kanilang isipan, naunawaan at nanatili sa kanilang puso't kalooban upang ito'y ipamahagi sa mga tao. Mula noon, ang mga tao ay nakikinig sa mga pahayag ng mga alagad hanggang sa sumapit sa atin na nakasulat ng mga bagay na ito. Di tayo'y nagiging bahagi upang ito'y mapasa ating kaalaman at sa patuloy din nating pagnilay-nilay ng salita ng Diyos upang ito'y ating isabuhay. Kaya nga ba't ang panahon ng Kwaresma, dito nakalaan ang ating puso't isipan. Nagsimula ang panahon ng Kwaresma noong Miyerkules ng Abo. Tinanggap natin ang abo sa ating mga ulo o mga noo at ang narin nating pahayag, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ito ang nagiging laan para sa atin, patakaran o alituntunin na ating buhay ngayong Kwaresma upang mga alituntunin ni Kristo ay maging bahagi sa ating puso't kalooban upang lahat ng salita at gawa ni Kristo mapagnilayan at bigyan ng kahulugan, lalong pagsasabuhay ng aral ni Kristo. Maganap nawa sa atin ang ganitong mga bagay sa panahon ng Kwaresma at manatiling ganito tayo sa habang panahon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang pananampalataya sa larangan ng ating paglilingkuran. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan,
Naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pagkikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mata mo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakadinggin mo aming samot daing at ito'y nanatiling nakaukit sa puso't isipan sa larangan naming paglilingkuran. Ito ang dala ng aming mga dakilang pagsamba upang manatili kami sa ilalim ng iyong makapangyarihang pag-aaruga. Kaya igawad mo po sa amin ang palatuntunan sa matuwid naming buhay pamumuhay upang lalo nating pagtibayin ng aral ni Jesucristo'y siyang magbibigay daan sa larangan ng aming pakikipagkaisa sa iyong puso't kaloobang itinatangi ang buhay pananampalataya. Kaya ang lahat ng itong dinudulog namin, ibig namin makamit, ngayon pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga dukhat
api ay kanyang damayan, ngayon sa iyong inihahandog, ngayon at iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kahit niyalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa umagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa diwa ng pananampalatayang paglilingkod ay pangunahin. Sa diwa ng ating sinasampalatayan, si Jesus ang siyang ulirang ating susundin. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalan at anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Yesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kapayapaan at proteksyon sa gitna ng digmaan sa Middle East. Panginoong Diyos ng awa at kapayapaan, sa oras na ang langit ay napupuno ng ingay ng digmaan at takot, lumalapit kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Iniaalay namin sa iyo ang mga mamamayan ng Middle East na dumaranas ng digmaan, takot at pagkawala. Yakapin mo ang mga pamilya, mga bata at lahat ng inosenteng naapektuhan ng karahasan. Maging kanlungan kanila sa gitna ng panganib at bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Patahimikin mo ang puso ng mga pinuno ng mga bansa. Naway manaig ang awa kaysa galit, pag-uusap kaysa armas, at kapayapaan kaysa digmaan. Ipadama mo ang iyong presensya sa mga sugatan, nagluluksa at nawalan ng tahanan. Pagpalain mo ang mga tumutulong at nagliligtas ng buhay, at ingatan mo sila sa kanilang paglilingkod. Amang Diyos, gawin mo kaming mga instrumento ng panalangin at kapayapaan. Naway muling sumikat ang pag-asa sa mga lupang ngayon ay nababalot ng takot. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming mapakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo
ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa diwa ng paglilingkuran, alang-alang sa pananampalataya sa poong may kapal. Salamat sa Diyos.